Ito yung pag-usapan natin ngayon. Bakit ba until now mahirap ang Pilipinas? Bakit tayo ay mabagal ang pag-unlad? Tatalakayin po natin yan. Pero bago ang lahat, ay unahin ko lang po itong good news para sa mga motorista sa Cavite. Yung Cavitex, yung Parañaque, Taguig, at Cavite. Kasi 1 month na wala muna palang babayaran. Ito'y matapos irekomenda at kasama sa ginawa ng Philippine Reclamation Authority. Itong Philippine Reclamation Authority, dati itong Philippine State Authority. Pero ngayon, Philippine Reclamation Authority under President Marcos Jr. At ang chairman o inilagay pong chairman dyan ay si Alex Lopez ng Maynila. Siya pala yung chairman itong PRC ngayon. So may magandang balita nga po at kinonfirm ni Pangulong Marcos nang ito ay mag-speech dyan po sa groundbreaking at inauguration ng Cavitex at iba pang project dyan dito sa may Calabarzon. Sandali ha, paparinig ko sa inyo yung speech ng Pangulo dahil mahalaga sa yung inyong marinig dahil ito po ay positibo. Tingnan natin kung makukuha natin ha. This is especially so after receiving the good news that the PRA or the Philippine Reclamation Authority as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. And this will introduce our new roads to expressways to those who are in need of that transport system. So we welcome this call and thank the PRA for its initiative to help mitigate the impact of rising fuel costs to our motorists. I now count on our toll regulatory board to ensure the immediate implementation for the benefit of the riding and the transport public. Ladies and gentlemen, these flagship PPP projects are the results of a great deal of hard work, thorough planning, and collaborative efforts of the Philippine Reclamation Authority, the Cavitex Infrastructure Corporation, and of course, its principal company, the Metro Pacific Tollways Corporation. We thank you for making these monumental endeavors possible. Ayan o. So, ayan po yung pagpapatunay ng ongoing na mga project ginagawa ni Pangulong Marcos sa pakipagtulungan at mabilis na aksyon ng Philippine Reclamation Authority ng dyan sa Cavitex, private sector at ang makikinabang dito hindi lang taga Metro Manila, ang buong Central Luzon, pati na rin po ang Mimaropa kasi alam nyo pag nagdugtong-dugtong na po itong Manila, Cavite, Laguna, Batangas, tatawid na ng dagat yan papunta ng Mimaropa dito ho sa Southern Tagalog. Okay? Pero hindi lang po yung Southern Tagalog, yung Northern Luzon, dito sa Luzon, at saka yung Visayas, Mindanao. Ay siya nung lugar, tuloy-tuloy po. Ito yung focus ng ating Pangulo, yung malawakang infrastructure project na katuwang ang private sector. Pero ito hindi po nakikita ng mga hindi matanggap ang katotohanan at may mga personal interest lang. Lalo na po yung mga DDS. Laging hinahanapan ng project ang Pangulo. Ayan continuous. Kahit saan siyang probinsya magpunta, nagbibigay ng malaking project pang-ayuda sa mga local government at coordination ng malalim sa private sector ng mga kontraktor, mga negosyante para ho mapabilis ang development sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang positibong nangyayari. Kaya good news yan. Okay? Salamat sa dito sa grupo ni Alex Lopez, chairman ng Philippine Reclamation Authority at lahat ng mga kinaukulan. Sunod na pag-usapan natin ito nga pong bakit nga ba until now ay mahirap ang Pilipino? Bakit nga ba mabagal ang pag-unlad? Ako po bilang mamamahayag, bilang po vlogger na rin at bilang Pilipino, akin pong opinion, analysis at interpretation dito, bakit tayo ganyan? Sobra ang politika, mga local o national. Too much politics. Pati mga sibilyan, nakikisawsaw at sumasawsaw sa politika. Yung pamumulitika at yung personal and political interest ng ibang sektor nagiging sagabal ng development, kaunlaran,
at pag-unlad ng bawat Pilipino at pangkalahatan ang bansa. Kasi kung binabawasan po ang politika, nagtutulong-tulong, nirerespeto ang mga programa at nakaupong Pangulo, mabilis ang development. At hindi nasisira ang imahe ng Pilipino sa international community at sa mga foreign investor. Lalo na po ngayon, global technology, napakatindi. Ang social media, napakalakas. Nakikita, nababasa ng mga foreign investor at ng mga dayuhan at ng malalaking mga bansa ano ang buhay pampolitika, ano ang sitwasyon sa Pilipinas. At yun pong iringan, paninira, destabilization, pang-aagaw, or makasariling galawan ng ibang politiko, yan ay nababasa nila. Kasi dito lang ho sa atin. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Kung babawasan lang ang sobrang makasariling galawan at magtutulungan na lang, tulungan ng gobyerno ang ating Pangulo sa lahat ng ginagawa para sa development at kaunlaran. At nakita ng maraming mga foreign investor na tayo'y nagkakaisa. Lalong mapapabilis, maengganyo silang mamuhunan dito. Maraming turista lalong papasok kasi secure sila. Pero kung nababalitaan nilang may naninira sa gobyerno, may nagpapabagsak sa gobyerno, may mga laging salungat sa gobyerno, pero ang issue naman ay pangsarili lang, doon po nagdadalawang isip ang mga kapitalista at mga turistang pumasok ng Pilipinas. So, sino ang may kasalanan? Tayong mga Pilipino. Kayo na makasarili. Kayo na ayaw tumanggap ng katotohanan. Kung tayo ay katulad lang po ng ibang bansa, after election, nagkakatulungan, nagko-concede, tinatanggap ang pagkatalo at tinutulungan ang nanalo, mabilis sana ho ang development natin. Ngayon from day 1 ng 2022, presidential election, yung mga natalo at yung mga nawala sa trabaho, nawala sa gobyerno, nawala ng kapangyarihan, ay nagsimula na hong manira Until now, magdadalawang taon na kailang paninira, wala naman napatunayan. Yan ang kinababahala, kahit papaano, nakaka-apekto yan sa development. Kasi pati yung mga tao, naiingganyo nila na hindi sumuporta sa gobyerno at nagiging palaasan na lang at bumabatikos pa na ginagamit ang social media. So sa akin, madalit salita po, ang sobrang pamumulitika, ang sobrang gahaman, sobrang makasarili na galaw ng ibang sektor, yan ang nagpapahirap sa atin. Yung mga nagpapagamit at ginagamit, yung kahinaan, kahirapan, gamit na gamit ng mga politikong makasarili. Kaya po kung magbabago tayong lahat, mas mapapabilis ang pag-unlad ng bansa. Mas gaganda ang imahe natin sa international community. Mas makukumbinsi natin ng mabilis ang mga turista, foreign tourists at foreign investor na maglagak at magtiwala sa Pilipinas at sa Philippine government at Philippine law. Yun po yung mahalaga. So please lang po, dekada na ang Pilipino sobra ang politika at yan ang nagiging sagabal sa pag-unlad. Sana po, lalo na ngayon napakalakas ng social media, inuulit ko, magbago na kayo, magbago na tayo. Huwag kayong paggamit sa makasariling galawan dahil nagiging salot at hadlang sila sa kaunlaran.